Isa sa masarap na kakanin ng tradisyonal na Pilipino ay ang palitaw. Pero sa araw na ito, i-level up natin ang ating palitaw. Pero baka hindi pa po kayo nakapag-follow, follow na rin po. At kung sa tingin po ninyo gusto nyo po ang recipe ng palitaw, pakishare na din po. Simulan na po natin sa isang malinis na bowl. Isa't kalahating tasa ng glutinous flour, 1/4 cup ng cornstarch, 2 tablespoon ng powdered milk, isang tasang tubig, haluin hanggang sa mag-well combine ang lahat ng ingredients. Isa sa dahilan kung bakit po ako nagluluto ngayon ng palitaw, una naalala ko po ang nanay ko dito sa palitaw. Nung bata pa ako, katulong niya po akong gumagawa nito. Pangalawa, favorite ito ng aking asawa. O diba? Kapag naipagluluto natin ng ating asawa, fulfilling diba ang pakiramdam ng isang may bahay? Nagagawa ko po yun ngayon. Sa kabila ng kahinaan ng aking katawan, nagagawa ko rin po ang akin pong responsibilidad. Humihingi po ako ng paumanhin sa background po. Ang ingay po ni Shadow. Nais ko lamang po magpasalamat po sa mga nakipag-engage po sa akin sa mga last na videos ko. Kay Dory Cueto, Ganda ko Neri, ang akin pong ever beautiful na kapatid. Ate Charing Yere, Rose MB. Sila napakatsaga po na nanonood po ng aking videos at nakapag-engage. Kung nais nyo pong ma-mention at i-shoutout ko po kayo sa susunod na videos, ang mga una pong nag-comment at nakapag-engage sa akin, ang siya ko pong isa-shoutout next episode. Kapag namasa na nga po natin po ang atin pong dough, paghiwalayin po natin ito sa dalawang bahagi. At ang kalahati po ay lagyan po natin ang ating kulay yelong food coloring. Masahin po natin ang ating dough hanggang sa mag-well combine ng kulay sa atin pong dough. Ito pong ito medyo kakailanganin natin ng mahaba-habang pasensya sapagkat gagawin po natin ito ng disenyo. Tsak na magugustuhan po ito ng inyong mga anak. Hindi lamang siya masarap, hindi maganda pa. Yun naman talagang gusto ng mga nanay. Makapagbigay kasiyahan sa kanyang pamilya. Pa-comment naman po kung paano nyo po nabibigyan ng kasiyahan ng inyong mga anak. Sa paghulma nga po ng atin pong palitaw, magkaroon po tayo ng tamang measuring para pare-pareho po ang atin pong bilog-bilog upang kapag ito po ay atin pong inassemble, maganda naman pong tingnan. Kapag gagawa po tayo ng flour na ang puti po yung sa gitna, gumamit tayo ng 1/2 teaspoon at yung mga nakapaligid na bilog ay 1/4 teaspoon lamang. Kapag naman na yung yellow ang nasa gitna, yun po ang lalagyan po natin ng medyo malaki-laking bilog. Dahil nga mag-isa lang po akong gumagawa nito at medyo tatanghaliin po ako ng akin pong ginagawa. Yan, nakita ko po, medyo hindi perfect po yung pagkakagawa natin. Ayan. Tapos ko na po yung atin pong palitaw. Sa recipe pong ito ay nakagawa po ako ng 14 pieces po ng palitaw. Tamang-tama lamang pong pangmerienda naming mag-anak. At nakapagbigay po ako sa akin pong kapitbahay, sa aking kapatid, at sa aking kaibigan. Tuuin na natin ang ating palitaw, magpakulo ng tubig, siguraduhin kumukulo ang tubig bago palangkuyin ang mga palitaw. Senyales na luto ng palitaw kapag ang mga ito ay lumitaw na o kaya nag-float na. Hanguin na natin. Ang tradisyonal na palitaw ay kinayod na buko ang kapartner. All may kapartner. Pero ang gagawin natin dito ay paghaluin natin ang 1/4 cup na asukal, 1/2 cup na tubig, at 1/8 na cornstarch. Lutuin lamang ito sa mahinang apoy. At kapag medyo sticky na, hanguin. Walang kasing sarap nga naman talaga pong maging Pinoy. Ano pang hinihintay nyo? Luto na rin po kayo. Po ako na kontento dito. Nilagyan ko na rin po talaga ng kinayod na buko. Pa-share naman po kung nagustuhan nyo po ang ating pong recipe ngayon. Marami pong salamat. God bless you!